Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Pero bago tayo mag-start, meron muna tayong isang clip. Ito na yung sinasabi ko sa inyong condominium yata to. Tong nakita na to, no. Gusto ko reakan to kaya lang hindi ko na siya mahanap nung time na re-reakan ko sana, pero ngayon nahanap ko na. So, play natin to mga men. So, ito ay video. Condo ba to o bahay? I don't know, ano, pagkakaalam ko, house pala. Sorry, akala ko condominium. So, ang ano nito, ang caption na nandito ay, nagtitingin kami ng unit, everything looks normal sa bahay. Pero nung mag-isa na lang ako, tiningnan ko ulit ang video, kinilabutan ako. So, play natin. Pagpasok pa lang daw nakatulala ang bata sa washroom. And washroom. This is the living room. And first room. Washroom. This is master bedroom. Master bedroom. And this is the kitchen. Kitchen little bit smaller, but it's attached balcony. Oh yes. Don't touch that ball. And this is big room. How many washroom? Two? Only two washroom. This is So, ang argument niya, may nakita daw dito na kamay. big room. Two washroom outside. Wala daw ibang tao, sila lang. So, ito yung kamay. Ito. Feeling ko kamay mo yan, ate eh. Kasi nga 'di ba binalikan mo yung ano, yung nilingon mo yung camera. Kasi feeling ko gumanyan ka niyan eh. Kamay mo yan, sarili mong kamay yan. Hindi kayo ano naniwala, ano kababalaghan ba to? Masyado namang ano tong multo na to, damit na damit. Kamay ito nung nagka-camera. Medyo papaganon lang yung kuha kaya mukhang maliit yung kamay. Sarili mong kamay yun. Sarili niyang kamay yun, di ba? Ngayon, ulitin natin yung video ha. And washroom. Hindi kasi nai-skip to eh. Itong ano pag-reel eh. This is the living room. And first room. Washroom. This is master bedroom. Master bedroom. Master's bedroom. And this is the kitchen. Kitchen little bit smaller, but it's attached balcony. Oh yes. Don't touch that ball. And this is Ito ha, na-watch closely. Kasi babalik ka dyan, ma'am eh. Pagpasok mo, babalikan mo, parang anong nangyari doon, ano mo na, lingon mo na lang yon. big room. How many washroom? Two? Only two washroom. Tapos babalik siya, no? Oh. Ano mo yan? Kasi anong nangyari, nilingon mo yan eh. Kasi palakad ka na doon eh, nakita mo na sabay nilingon mo. Kamay mo yan. This is big room. For me ha, kamay mo yun. Kayo, naniniwala ba kayo multo yon? Ano sabi sa mga comments? Ayan o, natakot sa sariling kamay. 'Di ba? Kung siya man ang nahagip ng camera, parang ang layo ng angle. It seems like katabi niya yung nahagip sa video. Ang foggy ba ng bahay, smoke talaga yung creepy. Hindi, kamay niya yon, nilingon niya eh. Kung maliit man yung itsura ng kamay kasi ang anggulo pa ganon.
Di ba? Papaganyan yung angle. Tamo, yung kamay ko mukhang maliit. Kamay ni ano yun. Sarili. Hindi nga natin nakita kung anong itsura niya eh. Di ba? Anyway, mga kababayan ko. Proceed tayo do sa main content. Itong I wonder, multo ng matandang babae daw na hagip daw sa video call. Tingnan nga natin to. Ano ba to, men? Ngayong gabi, makakasama natin sa pagsagot sa mga tanong ni Juan ang kapuso actor at TV host na si Victor Anastasio. Hi, Victor! Hi, Miss Susan. Maraming salamat po. Gaya na sinabi niyo, undas nga at syempre hindi tayo makakalaw ngayon sa mga mahal natin sa buhay. Di ba sa panahon na yung ating teknolohiya, yung mga cellphone natin, parang ang dami-dami na nakaka-capture kung sa picture man o sa video. So, titingnan natin kung ano ba ito, kung ito ba'y kapaniwala. Opo, Miss Susan. Yung una nga po parang sumasabay sa new normal no? Kasi yung una ay may video call. Tapos merong nagpakita umano sa likod. Medyo nakakakilabot nga kung panoorin natin. Naabutan ng lockdown nitong Marso ang 34 na taong gulang na si Glyza sa gitna ng paghahanap ng trabaho. Imbis na makauwi sa kanyang asawa at mga anak sa Tarlac, sa kanyang kapatid muna sa Kalumpit, Bulacan nanirahan si Glyza. Hello, anak. Kamusta kayo dyan? Okay lang po. Yung mga kapatid mo, binabantayan mo ba? Opo naman po, mama. Sa mga panahon yon, video call ang naging paraan ni Glyza para makamusta ang kanyang pamilya. Pero isang gabi, Naisipan ko pong tumawag no kasi kakamustahin ko po nga yung mga anak ko, yung asawa ko po. Tapos, kasalukuyan po nakakausap ko po sila noon. Yung technology ngayon, wait lang. Yung technology ngayon masyadong advanced, Nung araw, 90s or early 2000, yung bago pa lang ang internet. Or way beyond, mahal tumawag sa Amerika. Dati, Tapos ngayon, mayat-maya, pwede mo nang tawagan yung loved ones mo sa ibang bansa, Tama yung technology ngayon, masyado ng, Dati nun, nagtitipid pa para makatawag sa Amerika. 'Di ba? Parang pag tinawagan ka dito, alam mo 'yun? Wala akong masabi. pero sa ngayon, 'di ba? Lahat tayo may cellphone na. Pwede mo na agad i-video call basta may wifi ka or data connection. Makikita mo pa yung kausap mo. 'Di ba? Impressive, no, yung nararating ng technology ngayon. Yun ba yun? Ito ba yung totoo? Yan ba? May sumilip ba? Yun nga po, nag-uusap kami sa video call po. Reenactment lang naman pala. Akala ko yun yung totoo. Tapos tinanong ko po siya, Anak, may kasama ka ba dyan? Parang may kasama ka dyan sa likod mo. sabi niya, Mama, wala naman. Sabi niya po sa akin. Ma naman ako lang nandito. Ikaw mama, tinatakot mo ako lang kasama. Hello, Zaline. nang panandali ang naputol ang signal, naiwan din sa screen ang imahe ng di umani matandang babae kaya nagawa pa nila itong screenshot. Pero tama naman yung nawalan ng signal. Tama naman, nawalan ng signal. Pero creepy to, ha? Creepy to, men, ha? Creepy nga, oh. Di ba? Huwag muna nating isipin na ito ay peke. Oo nga, no? Pero totoo naman na nawala ng signal kasi may nakita nga naman na icon na connecting video. No? Totoo nga naman. At na-screenshot niya. Oo nga, no? Ang galing. Diba? Ano kaya explanation ng dito? Ng mga expert. Inilabutan ako. Diba? Tingnan nga natin.
Nang suriin ni Glyza at ng kanyang kapatid ang imahe, kidilibutan daw ang dalawa dahil kamukhang-kamukha umano ito ng kanilang ina na si Elizabeth o Lola Chevy Oo nga naman, ano. Oo, no, tama. kung tawagin ng kanyang mga apo na 10 taon nang patay. Nagulat po ako. Linoloko nyo lang kami, kaya ako in-edit nyo lang po yan. Sabi ko po sa kanila. Sabi po nila, hindi po sila marunong mag-edit, tsaka ano. Bigla po kami. Oo nga, no. Define yung ano eh. Ano ako, for me, halimbawa, hindi ko pa naman napapakinggan yung sinasabi ng expert. Pero kung ikukumpara natin ito dun sa yung nakuhanan ng selfie video ng bata, ilalagay ko yung pera ko dito, mas pupusta ako dito na mas totoo to. Kaysa doon sa yung last na natalakay natin, yung nakuhanan ng selfie video nung bata na may nandun. Mas ano ko yun, pero ito, I don't know ano. Pero ang may establish natin dito, hindi mag-isa yung yung bata do sa bahay. 'Di ba? Hindi siya mag-isa. May kasama siya doon. Kasi imposible namang yung bata na mag-isa lang sa bahay, 'di ba? Yung kinalabutan nung nakita ko po yun. Yun po talagang mukha po talaga niya, ma'am. Nakakakilabot. Oo nga, teka muna, tumatayo. Teka, tumatayo pala yung ko dito. Gusto ko interesado ako doon sa sabi ng expert. Parang gusto ko nang tapusin na natin. Ay, kasi ang linaw-linaw niya, no? Ang linaw niya. Mabilis kumalat at nag-iusap-usapan sa kanilang pamilya ang di-umano'y pagpapakita ni Lola Chevy sa video call. Talagang tumaas ang balahibo ko nun eh. Talagang, kasi siya yung nasa likod nung pamangking ko. Ako yung naging driver niya eh. May susubod siya sa ospital. So, yun yung nakakakilabot na part para sa akin. Kung 10 taon ng deads to si Lola, kailan nangyari na to? Malamang 2020 to. 2020 ba tong 2020. 3 years ago, no? 2020. So, 2010, may video call na ba sa FB, no? Nung 2010? Kung 10 taon na siyang patay? Pero alam ko may Facebook na nung 2010. Ay! Oo, tama yata. May Facebook na noon. Pero hindi pa katulad nito na mainstream ang Facebook dati. Hindi pa ganyan. Wala pa yata Messenger ang Facebook nung dati eh. Nung 2010. So kung kiniklaim nila na matay, maaaring totoo nga to. Pero gusto kong mapakinggan yung opinion ng... Mukha na yun, kitang-kita ko talaga na yung nasa picture, na screen capture, at yung itsura nung bago siya mamatay, iyon na iyon talaga. Nakakatakot. Ipinakita namin ang nasabing screenshot sa photo and video expert na si Emir Bautista. Sir Emir, isa-isahin natin yung mga kababalaghan on video and photo. No? So yung una, may posibilidad bang edited siya? Or Feeling ko hindi. Ako magsabi, feeling ko hindi. Kasi titingnan ko yung yung capabilities nung Pero marunong siya mag-screenshot, Pero for me, hindi. Pero tingnan natin tong expert kung ano yung sasabihin. Stage. So kung titignan natin kamukha talaga niya yung nasa picture. Maaari kayang trick of the light o trick of camera. Tinignan naman natin yung composition ng light niya, yung distribution ng light niya, yung pixels niya o pare-pareho na. Mas makikita natin kung hindi ko tayo. Upon assessment, even naman siya. Kung ano yung distribution niya doon sa main subject natin, pagdating doon sa background, kumbaga parehas naman. Tama naman. Malaki naman ang kutob ko na hindi siya edited. Kutob naman, Or if ever edited, sobrang galing na nag-edit. Kasi ang assessment lang ni photo expert, kutob niya eh. Pero, mas leaning siya na hindi siya edited, Para sa magkakaanak, ang pagpapakitang ito di umano ni Lola Chevy dahil sadyang malapit siya sa kanyang mga apo, partikular na sa unang apo nitong si Zalyn. Yung bata kasi na yun, paborito ka. Gusto kong malaman kung sino-sino yung kasama sa bahay nung time na yon. Baka kasi ganito ang nangyari. Ito, may magagalit na naman sa akin.
Hindi naman sa kinukontra ko, no? Kasi ako, need ko talagang kahit pa paano makapag-provide ng explanation. Di ba? Hanggat maipipilit ko. Gusto kong, sino-sino ba yung kasama do sa bahay na yon? Di ba, men? Tsaka tandaan mo, lahat ng mga nandoon sa bahay, kamag-anak nung syempre may kamuka yan eh. Kung kamag-anak niya yung mga nakatira doon eh. Apo yun. Dahil yun yung unang apo. Pero, naputo ng pagkakataon niyang makasama ang mga mahal sa buhay dahil sa hindi inaasahang sakit na nauwi sa kanyang pagpanaw. COVID? 2 or 3 days na siyang nagsusukat dumi. Nirush ko na lang sa hospital yung sasakyan. Tapos pagdating doon, sinipr lang siya. Dahil dead on arrival na nga. Sinipr, alam na rin nagawa. Namatay na rin siya. Feeling ko na stroke. Pero hindi raw ito ang unang beses na nagpakita o nagparamdam si Lola Chevy. Yan na yun, no? Dahil kwento ni Glyza, dahil sa isang picture, sunod-sunod na yung, yung kwento. Parang yung dun sa nakuhanan ng picture. Ay, ng selfie video. Ito sunod-sunod na rin yun. noon pa man, dinadalaw na umano siya ng kanyang ina sa panaginip. Malungkot po yung mukha niya noon. Sinasabi niya, pinipilit niya po kaming sumama. Tapos tumatakbo po kami ng kapatid ko. Kamay niya po, inaano niya po sa amin. Pinipilit niya po kaming isinasama, magkapatid. Sabi ko po sa kanya na ayoko sumama kasi kawawa yung mga anak ko, maliliit pa. Tapos pagyari po, pag naaalimpungan na po ako, yung pagod na pagod po ako. May mga ganyan na matahimik eh. Habang ang nooy 5 taong gulang pa lang na si Zalin, pinagpakitaan daw mismo na kanyang lola Chevy. Minsan daw ito nagpakita kay Zalin sa may pinto ng banyo. Sinasabi niya po sa amin, daddy niya na, Mama, Daddy, nakita ko si Lola Chevy nasa harap ng ng pintuan ng CR. Sabi niya pong gano'n. At nakita rin daw niyang nakatingin mula sa bintana. Bagamat nagulat si Glyza sa nangyari, alam daw niyang mabuti ang intensyon ng kanyang ina. Iniisip ko, Ma'am, kaya Pero tao talaga, no? Nagpakita po kasi po, wala po ako dito. Na alam ko pong kahit po hindi na po namin kasama yung nanay namin, alam ko pong nandiyan lang po siya. Para mabigyan ng linaw ang pagpapakita di umano ni Lola Chevy sa video call, inibitahan ng pamilya ang paranormal expert na si Jericho Ibanez sa kanilang bahay. Makikibahagi naman kami ni Victor sa isasagawang paranormal investigation sa pamamagitan ng video call. Dowsing rod. Unang ginamit ni Jericho ang dowsing rod para maituro kung nasaan ang enerhiya ng di umano'y elemento. Full concentration lang tayo. Nakagamit ka na ba niyan, Victor? Ay, hindi. So makita niyo nag-move siya. Aha. Nag-move siya, ibig sabihin, may dalawang energy siyang nadidetect dito sa left ko saka sa right side ko. Pero mas malakas yung nasa right side ko. Ako for me, no, yung dowsing rod na yan, ito ayon sa mga skeptics na napapanood ko. Pag dinidebunk nila yung dowsing rod, sa kanila hindi ko word merong tinatawag daw na micro movement ng katawan. Meron kang meron kang parang may uri ng bias na tawag doon na tinatamad lang akong kalkalin na pag may tinanong ka, pag iniisip mo na dapat ang isagot sa tanong mo ay yes. Or subconsciously may micro movement kang gagalawin yon. Sobrang liit nun kasi masyadong sensitive yung dowsing rod konting tabingi mo dyan, gagalaw yan. May micro movement kang tingnan natin kung mahuhuli natin yung micro movement dito ha. So lalakad tayo, hanggat di siya nag-e-X. Kapansin-pansin na tumuturo ang dowsing rod sa Ayan
Ako, for me, nakikita ko yung micro movement nito, no? Hindi, kaya kayo, o baka dahil ano lang ako, skeptic lang ako, kaya iniisip ko. Binibigyan ko rin naman ng benefit of the doubt ito si Kuya. Baka rin naman sa isip ko din. Pero titingnan ko yung kamay, ha? Kapansin-pansin na tumuturo ang daw si Ayun, oh, may micro movement yung kamay ni Kuya, eh. Di ba? sa batang si Zalin. Sumikot na naman siya sa Repco. I think ang sinusundan nito yung bata. Ano yung bata? Salim, pwedeng lapit ka lang dito sa akin. Bigla mag-e-ex yan. Ito po. Ulo. Yes. So, siya yung may energy. Yes, confirm. Nag-ex po siya. Di ba? May possibility rin na sa kanya nagcha-channel yung lola niya. Oh. Ayon kay Jericho, ang kaso ni Zalin ay yung tinatawag na Oh. Possibility rin na Energy. yes, confirm. Nag-ex po siya. May possibility rin na sa kanya Tinitingnan ako kung may nagcha-channel micro yung lola movement, niya. Oh. Ayon kay Jericho, ang kaso ni Zalin ay yung tinatawag na Recurrent Spontaneous Psychokinesis o RSPK, kung saan enerhiya ng isang tao. Pag dinalihan na tayo ng mga jargon na ganyan, medyo ano na tayo, tagilid na. Hindi natin alam yung mga ganung bagay. O ang nagiging daan ng espiritu para magpakita. Anong tawag mo sa lola mo? Lola lang. Kaya mo ba siyang tawagin? Sabi mo, lola, nandito ka ba? Parang ganun. Sinubukan kausapin ni Jericho. Ito, mas ano ako dito sa Compass. Kapag nag-react yung Compass, mas may tiwala ako. Kasi analog yan eh. Hindi siya digital eh. 'Di ba? Medyo mas pabor ako sa yung mga old school, yung katulad ng Compass. O pati nga yung crystal na pendulum na may mas ano ako dun eh. Ang espiritu ni Lola Chevy. Ano ba yan? Bakit mo pinapatawag, Jericho? Lola Elizabeth, kung narinig niyo po kami ngayon, hingi po sana kami permission sa inyo na makausap namin kayo. Pwede po ba kayo magparamdam sa amin? Makukumpirma ang pagpaparamdam kung tutunog ang electromagnetic frequency o EMF na hawak ni Jericho. So far po, Magnetic field scanner or reader, anong frequency? wala po tayo na-detect dito sa kaluluwa ni Lola. Either engine yon on that day lang nagpakita. Wait. Eh bakit yung dowsing rod mo that time gumagana? Tapos yung EMF meter mo hindi? Kasi kung may reaction yung EMF, hindi, kaya open din naman ako sa explanation eh. Separate ba yon na ano? Paki-explain na eh. Hindi lang ako basta kontra ng kontra. Educate rin. Kasi yung educate nyo rin ako. Kasi yung dowsing rod kasi gumana kanina eh. Tapos nung gagamit na siya ng compass at EMF meter, hindi na gumana. 'Di ba? Pero ang maring engine yun is nagkaroon ng attachment sa kanya. Nasa aura niya na. Yung engine ni Lola. Mahalaman niya siguro on the right time ng old age kung ano yung naispaywatig ni Lola para sa kanya. Huwag po kayong matakot. Hindi po yan. Pero ano talaga to, Min, no? Compelling talaga to eh. Pwedeng mangyari that time, sa lighting lang siguro siya mukhang matanda. Kasi unang-una nating pipilit talaga eh, no? Hindi, una-una nating tandaan, yung mga nandyan ay mga kamag-anak ni Lola yan, lahat. Kapag kamag-anak mo, may possibilities kasi nakamukha mo at certain angle. Di ba? Now, hindi ba isa sa mga lalaking kasama niya, isa sa mga kuya-kuya niya yan dyan, na nandyan, na saktong-sakto, syempre, di ba, video call to, medyo malabo, no? Tapos sumilip na ganon, medyo, ano lang, medyo na-distort lang ng konti, kaya nagmukhang ganyan. Di ba? Kasi, ang tanong ko, siya lang ba ang mag-isa? Ayokong tanongin kung
kung dalawa lang ba silang nagvi-video call. Siyempre, sasabihin niyan, hindi, oo, ako lang ang kausap niya. Pero hindi ka mag-isa doon sa bahay eh. Noong time na yan eh. May kasama ka dyan sa bahay noong time. Pwedeng yung ang kasama mo, yung mga kamag-anak mo din. Katulad nito, saan ba yun? Itong nasa video call yan. Pwedeng yan, no? Kasi pag na-distort yung mukha niyan, kamukha niya rin naman kasi yung si Lola. Yan kamukha niya rin naman si Lola. Maaring nung paggano niya, 'di ba, yung paggalaw ng camera, kasi pagka nasisira yung signal, tandaan niyo yung signal ng video call ay minsan nagpipixelate yung image. Hindi ko sinasabing totoo tong totoong ini-explain ko Nagpo-provide lang ako ng plausible scientific explanation. Hindi ko sinasabing ito yung official na nangyari dito. 'Di ba? Pwede kasing kasamahan niya yan na sumilip doon, tapos medyo na-distort. Kasi magkakamukha sila doon, men eh. At certain angle, ako nga kung hindi ko, minsan nga psychological priming eh. Minsan hindi ko sinasabing yun na nangyari dito. Kasi napangunahan kasi tayo ng suggestion na yung nakitang muka dyan ay yung matanda. 'Di ba? Pero kung tutuusin mo ngayon, isipin nyo, pwede kasing lalaki yan, men eh. Lalaki na kamag-anak lang nung nandun. Napangunahan lang kasi tayo na yan yung matanda. Pero kung titingnan nyo, may mga ini-interview na kasama yung bata doon sa bahay. Saan na ba yung mga interview na yon? Dalawa yung na-interview kanina eh. Isa ito, meron pang isa eh. Ay, sa bagay, asawa na ni ate yung yung na-interview, hindi na yung kamag-anak. Anyway, di ba, men, pwede bang pumasok yung explanation ko? O hindi? Whatever, Pero for me, pwede kasing mangyari ganun eh. May iba siyang kasama dyan na pwede kasing mukhang lalaki eh. Na nung nawawala ng signal ay nagpixelate na ng partially. Kumbaga naghang eh. May pagkakataon kasi kung makikita mo dito hindi mo na nga ma-define kung may kilay pa ba siya o wala. Kasi nga yun eh. Slow connection nga ng internet eh. Anyway, yun ay ko lang naman, kung bibigyan ko ng explanation na kung ito ay hindi paranormal. Pero part of me, medyo naniniwala ako. 'Di ba? Medyo naniniwala ako, pero hindi ko pa rin dinidismiss na baka may explanation to. Magabayan nyo lang po siya, lalo sa faith or sa belief po ninyo. Ayon naman sa simbahang Katolika, hindi posible na magpakitang muli ang kaluluwa ng mga yumao. Maaaring ito raw, masasamang espiritu na nag-iba ng anyo para makapanlin lang. May kasama ka ba dyan? Wala naman. Yung bumibisita po, minsan, we have the reality of evil din, evil spirits. So minsan po, tinugulo tayo sa ating mga gawain o bagay-bagay at sila nagpapakita o nagpaparamdam sa anyo ng ating mga kamag-anak. So yun lang mga kababayan ko. Anong tingin nyo dito sa napag-usapan natin? Convinced ba kayo na yun ay totoo? Ako 50-50. 50-50 ako mga men. For me, yun lang 'di ba? Actually nga tumataas na nga yung yung hindi siya paranormal sa metro ko eh. Kumbaga sa speedometer ni Kuya Red, kanina paranormal pa ako. Ngayon parang medyo humihina na yung yung speedometer ko eh. Mukhang 'di ba? Kasi nung tinitingnan ko yung picture kasi, nasaan na ba 'yon? Nung tinitingnan ko yung picture, pwede kasi siya mukhang lalaki eh. Ayan 'Di ba? We don't know. Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang kung ano masasabi nyo dito.
Maraming salamat po. Bye-bye.